Santos po, ma'am. Okay. Santos, anong sa'yo? Online? Online learning modality po. Catherine, parang wala kang sound. Ay, nakamute, ma'am. Sorry po. Busy. Kaya nagulat ako, naglipat minsan. Sorry po, nakamute po. Ulit. Take 2. Sorry po, nakamute. Good afternoon, everyone. I am Catherine Santos, and I am going to tackle online learning modality. Online learning, so what is an online learning? Online learning uses the internet as a delivery modality to offer thoughtfully designed, quality, student-focused learning experiences built on proven best practices that create effective interactions between learners, peers, instructors, and contents. So online learn an online learning modality refers to the method or approach used to deliver educational content and facilitate learning experiences through digital platforms on the internet. So, nagkakaroon siya ng iba't ibang klaseng paraan para makapagturo, makapag-communicate or online sinesearch natin para madagdagan yung knowledge natin. Either videos, blogs, articles, anything, basta natututo tayo kahit hindi face-to-face. Ang online learning ay way para makapag-aral ang mga student through the internet sa kahit anong oras o araw nila gustuhin na hindi na kinakailangan pang pumasok sa mga physical schools. But since nagkaroon nga ng pandemic, na-implement na rin ang online learning. So, nagkaroon na ng specific time or schedule kung kailan dapat pumasok. So, now proceed tayo sa online learning modalities. Meron na tayong mga ideas about dito. Kaya bibigyan ko lang kayo ng maikling definition. Number 1 is synchronous online learning. Ito yung papasok ka online through Google Meet, Zoom, or other platforms basta merong internet and gadgets. No? Number 2 is asynchronous online learning. Dito naman hindi ka na makikipag-meet online pero gagawa ka ng mga activities or maipapagawa sa yung mga professors nyo. Next is blended learning. So ito yung nararanasan natin ngayon which is meron tayong face-to-face and online meetings.
flip classroom. Dito sa flip classroom, instead, during class hours nagtuturo si teacher, nagbibigay na siya ng mga learning materials before yung next meeting para makapag-aral yung mga students in advance. For instance, katulad nga ng ginawa namin kay Ma'am Barbieto noon, nagbibigay siya ng mga modules in advance para pagdating ng next meeting, meron na kaming idea sa mga lectures para magtatanong or magpapa-activity na lang siya or magpapa-assignment na lang siya. The last one is pre-recorded lectures. Ayan, dito nauso noon yung nung pandemic na full online ang pasok. Yung ina-upload ng mga teachers, yung mga lectures nila sa YouTube, then sa kapanonoorin ng mga students, instead na ituro sa online meeting. So itong pre-recorded lectures ay kasama rin sa asynchronous learning. The reason kung bakit ginagawa nila yun is mas convenient sa mga students, mas madaling hanapin, mas madaling i-save. Kahit anong oras, pwede mong panoorin, and if ever man na hindi maintindihan ni student no sa isang panood lang, pwede niya ulit-ulitin panoorin. Advantages of online learning offers flexibility lalong-lalo na sa mga working students kasi pwede kang pumasok sa trabaho at the same time pumasok sa online meetings. Kung titingnan naman natin sa point of view ng mga elementary students, nagkakaroon pa sila ng mahabang oras para mag-aral. Unlike sa face-to-face, 'di ba, nasa isang oras lang yung time frame, dito sa online nakakapag-aral pa sila ng mas mahaba, pwede pang ituro sa kanila ng mga parents nila. At may mga instances kasi na mas komportableng mag-aral ang mga students sa bahay, lalong-lalo na kung elementary students kasi gustong-gusto nila nakadikit lang sila sa mga magulang nila. Pero ang disadvantage lang nito ay minsan kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakatutok sa screen or sa meeting yung mga estudyante, no? Minsan mapapansin mo natutulog or may ibang ginagawa, no? Which is nagiging hadlang sa learnings nila, especially if wala sa tabi nila yung mga magulang nila. Number 2 is safety and comfort. Mas magiging ligtas if sa bahay lang mag-aaral yung mga bata para iwas disgrasya at kagaya nga ng sinabi ko kanina na mas magiging komportable sila kapag kasama nila yung parents nila. Pero ang disadvantage nito is hindi masyadong na-explore yung bata sa labas ng bahay. Parang makukulong lang sa loob, no? Which is isa sa mga dahilan kung bakit ang ibang mga bata ay merong lack of communication and low self-esteem. Number 3 is accessibility. Kahit saang lugar ka man, pwede ka na matuto sa tulong ng online learning. Education becomes available to a wide range of people mas makakatipid ka pa sa pamasahe, especially if nakatira ka malayo sa school. Pero ang disadvantage nito, if ever man magkaroon ng bagay na si teacher lang ang kayang magturo or wala pang masyadong knowledge si parent, hindi matututo yung bata masyado at mas nalilimitahan yung experiences ng mga students sa mga topic na dapat hands-on or na i-connect sa real world scenarios. And last is global exposure. Online learning can introduce children to diverse cultures and perspective through field trips and resources from around the world. Makikita nila yung mga bagay na hindi nila kayang puntahan sa personal through videos, no? Pwede rin silang matuto ng iba't ibang kultura at tradisyon, maging aware sa mga nangyayari noon at sa kasalukuyan. So punta naman tayo sa strategies for implementing online learning for elementary students. Number 1 is clear instructions. Ayan, yan yung pinakaunang dapat tinitignan ng isang teacher, lalo na kapag magtuturo online. Kailangan yung mga words na gagamitin mo ay mas malinaw or mas understandable sa mga elementary students. Be precise and clear about what is expected. Avoid vague instruction that could lead to confusion. And as much as possible, lahat ng mga itinuturo natin ay bibigyan natin ng example para malinaw na malinaw sa kanila. Number 2 is visual elements.
since nasa online nga, no, bumawi tayo sa mga visuals. Hindi porket online lang ang klase, dapat hindi na tayo mag-e-effort sa paggawa ng mga digital visuals. Hindi ma-engage yung bata if makinig sa'yo if hindi ka marunong humawak ng technology. Actually, baka mas ma-enjoy pa ng mga bata ang digital visuals kasi nga mahilig silang manood at puro gadgets lang ang hawak. Kaya as much as possible, lagyan natin ng matinding effort yung mga PowerPoints natin at dapat more on videos din kasi since hindi nga naman kaya ituro sa face-to-face at online ang setting. Number 3 is hands-on learning. Kahit na online lang ang klase, dapat na i-connect din yung topic sa real-world scenarios. You can suggest them to have an offline experiment or activities para ma-promote pa rin yung experiential learning. Be careful lang sa mga ipapagawa, dapat may clear instructions at matinding pag-iingat. Number 4 is social interaction. Facilitate online discussions or forums where students can interact, share their thoughts, and learn from each other. Since walang face-to-face, wala silang social interactions with their classmates at nalimitahan din yung pag-uusap nila through online. So as a teacher, encourage natin yung mga bata na makipag-interact with us, no, and their classmates. For example, debates. Ayan, na-encourage mo yung bata na mag-share ng ideas or knowledge nila, na-improve rin yung kanilang critical thinking skills at yung kanilang vocabulary. Number 5 is interactive content. Engaging multimedia resources, interactive games, and videos can make learning more enjoyable and memorable. Alam naman natin na mas na-enjoy ng mga bata if may halong games and videos yung mga itinuturo natin. Ang unang-unang kasing minamaster ng teacher kapag magtuturo ay ng online ay yung technology skills. Kailangan marunong ka mag-handle ng technology kasi kapag mag-stick tayo sa traditional, malaking posibilidad na mabore yung mga bata. The last one is varied assessment. We all know that assessment is very important kasi dito natin malalaman if may natutunan ba talaga yung mga students natin sa itinuturo natin. At huwag tayong mag-focus sa isang type of assessment kasi malay natin hindi pala yun yung para sa mga students. No? May nabasa ako dati na journal about sa ganito. Si teacher, ang type of assessment niya is through examination or quizzes. Basta traditional assessment. Halos lahat ng student niya, no, laging bagsak. Bilang lang sa isang kamay niya ang pumapasa. So, ang ginawa ni teacher, imbes na exam or quizzes, yung final output, parang ganun, pinapagawa niya yung mga student niya ng reflection journal. So, sa paraan na yun, nakita niya na may natutunan talaga yung mga students niya, pero hindi lang talaga applicable sa learning style ng mga bata, yung traditional assessment. So, kailangan pag gagawa tayo ng assessment, dapat nagmamatch sa learning style nila at syempre, pwedeng gawin through online. So, all of these can also be used in face-to-face settings, pero the way i-handle ng teacher ang student sa online ay dapat ibang-iba. Dapat mas focus, dapat mas malinaw ang explanation, mas maayos ang mga materials at activities para maging attentive pa rin sila. Iba rin ang interaction ng sa online kaysa sa face-to-face, kaya dapat magkaroon ng malaking adjustments yung mga guro para maging effective ang pagtuturo nila. Whether you are teaching online class or face-to-face setting, there will be always limitations. It always depends on how you make your strategies on teaching in online class. And as a teacher who might teach in an online environment, no, we must consider different teaching strategies kasi hindi lahat ng bata ay pare-pareho ng learning capabilities and needs. So, that's all, ma'am. Okay. Oh, very clear.